Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts, totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng session na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw mga kababayan. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2, usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Ang ating mga kapanayam ngayong hapon ay isang mahusay na educator, mentor at public servant na may malawak na karanasan sa leadership, organizational development at public service. Bago siya naging bahagi ng academe at government sector, naging team lead siya sa Teletech Lipa at nagsilbi ring HR administrator sa Danieli Construction International sa Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, siya ay Knowledge Management Officer ng National Economic and Development Authority, Region 4A, at Secretary ng Regional Development Council. Isa rin siyang DTI Business Coach at Go Negosyo Mentor na aktibong tumutulong sa pagpapaunlad ng entrepreneurship at leadership sa iba't ibang komunidad. Sa loob ng Batangas State University, siya ang kasalukuyang Pangulo ng BSU Faculty Association, Pablo Borbon, Pangulo ng BSU Faculty Confederation at Faculty Regent ng Universidad. Kinilala rin siya bilang Batanggenyong Magiting Awardee noong 2022 at dahil sa kanyang volunteer work at mentoring activities at tumanggap ng recognition bilang National Quality Manager of the Year mula sa Philippine Society for Quality. Sa maraming speaking engagements sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang kaalaman at inspirasyon sa larangan ng leadership, education, quality management at public service. Mga kababayan, ngayong hapon, makakasama natin siya sa isang makabuluhang usapan tungkol sa leadership, mentorship, public service at nation building. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, Faculty Regent ng Batangas State University, Dr. Jason B. Reyes. Magandang hapon po, Dr. Jason. Ayan, magandang hapon po, Dr. Ron, at sa lahat po ng nanonood sa atin, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, sir. Sir, maaari po ba ninyong ikwento kung paano nagsimula ang inyong journey mula sa private sector hanggang academe at government service? Well, kung uumpisahan muna natin, nahubog ako nung nag-college na ako sa Batangas State University. So, ang unang role ko noon is ako yung kauna-unahang student regent ng Batangas State University. So, kasabay din noon, isa rin akong SK chairman. Now, yun lang yung isa sa barangay namin. Isa sa pinagsisisihan ko wherein, syempre, you cannot serve two masters at once. Medyo napabayaan ko yung sa pag-SK and natutukan ko yung pagiging student regent ng BSU. Now, syempre, may mga ginawa naman marami tayong ginawang maganda during that time and siguro tumatak sa mga tao na syempre, first student regent, maayos, mahusay. Yun din yung naging dahilan
na nung nagtuturo na ako, bakit nagtuturo na ako sa BSU, bakit maganda rin yung pakitungo o pakisama sa akin ng mga co-teachers natin dito o kasamahan natin. And ayun, umayos na ng umayos until lumawak na yung network natin. Pero after being a student regent, nagtrabaho muna ako sa labas. So nung nasa call center ako, na-improve doon yung com skills natin or communication skills. Nang nasa NEDA naman ako, is yung writing skills naman natin ang naayos at na-improve. So, nakatulong siya ng malaki dahil syempre, when you communicate well with people, na ipapahayag mo ng ayos yung gusto mong sabihin at na i-deliver mo ang mga bagay na kinakailangan mong ibigay sa kanila. Because communication bridges the gap between people and of course, teams and even organizations. Tapos yun, ang pinakahuli po is nung nandito na po ako sa BSU, syempre, bilang teacher, kinakailangan you model the way to your students and to your community. At ang pinagtapusan po noon, eh di ngayon, nabigyan nga po tayo ng, hindi ko po ito tinuturing na isang talagang prestige o sabihin natin na pwedeng ipagmalaki dahil kailangan patunayan mo rin pa ang sarili mo. Ngayon, naiatang sa akin yung responsibilidad bilang faculty regent ng BSU, wherein you will be the voice or representative of the entire faculty associations ng iba't ibang campuses namin sa Board of Regents. So, ayun po sir, tingin ko, or masasabi ko po na dahil po sa simpleng karanasan, nung ako ay naging student regent, naging SK, naging empleyado, connected po siya para nang sa ganun po, mahubog ako kung sino ko ngayon, which is, aside from being a public servant, is yung volunteer sa community. Ayun po, no, nabanggit niyo yung pagiging leader ninyo simula nung naging SK kayo at ngayon ay kayo ay leader no ng mga faculty sa Batangas State University. Pero bilang knowledge management officer po no ng NEDA Region 4A, gaano po kahalaga ang knowledge management sa governance at decision making? Okay. Now, when you have the data or information at hand, pwede mo kasi siyang gamitin to make wise business decisions. At nakalinya naman siya sa course ko dahil ang course ko po ay Bachelor of Science in Business Management, major in MIS, Management Information System. Na kung saan lahat ng makuha mong data ipaprocess mo at gagamitin mo to make wise business decisions. Pero ito lang po yung masakit sa sabihin natin na masakit na katotohanan, kahit anong dami, kahit anong ganda ng data na meron ka. Pero kung hindi maganda yung intention mo at paggamit mo doon sa mga information na meron ka, hindi magpa-prosper. Dahil unang-una po, syempre, public service or public office, kinakailangan po na makapag-provide ka talaga ng high quality services sa iyong customers or sa iyong nasasakupan. Ngayon, hindi mo yan magagawa kung ang intention mo sa paggamit ng data is or information is for vested interest lamang. So hindi po maganda yun. Ngayon, kinakailangan may kasama rin po na puso and of course, sabi nga natin, lagi dapat may kasama na honesty sa lahat ng ginagawa mo. Kasi kahit saan namang posisyon ka ma-designate, sabi nga sa libro na or sa Book of Wisdom, the first chapter is always about honesty. Totoo po yan, no? And pagdating naman po sa entrepreneurship and development, no, nabasa ko din po sa inyong bio note na kayo ay DTI Business Coach at Go Negosyo Mentor. Ano po ang common struggles ng mga aspiring entrepreneurs ngayon base sa inyong experience at pakikisalamuha sa kanila? Okay, ang mga aspiring entrepreneurs natin, lahat po iisa yung masasabi ko na talagang problema lagi ng mga nag-uumpisa o mga gustong mag-umpisa, laging naroon yung fear. Yung fear na baka malugi ang business ko, fear na paano ko ngayon to itatawid, fear na baka bukas wala na. So sabi ko nga, kinakailangan lang positive yung definition natin ng fear. Kasi dalawa yung definition natin eh. Negative definition, forget everything and run. Ang positive definition naman ng fear is face everything and rise. Kahit ilang beses kang matumba, basta handa ka pa rin lumaban at ready ka pa rin tumayo, ng ilan mang beses na higit sa pagkatumba mo, magtatagumpay ka. So, kinakailangan mapagtagumpayan natin ang fear. Opo, napakaganda nun, ano? At yan na talaga ang isa sa common challenges, no,
ng mga entrepreneur natin ngayon. Natatakot sila magsimula at hindi nila alam kung saan sila magsisimula. And speaking of entrepreneurship po, no, paano po ito nakakatulong sa community development at sa local economy natin? Okay, syempre po, bukod po dun sa employment na ipino-provide, yung dagdag po nakita sa ating mga LGUs sa pamamagitan po ng pag-collect ng tax. Ngayon po, may mga activities din po ang mga companies na ginagawa, which is yung tinatawag nila na CSR or Corporate Social Responsibility, para makapagbalik naman sa community. Like for example, may mga nag-feeding programs, may nagbibigay ng mga tsinelas, may nagpo-provide ng mga school supplies, at iba't iba pa. Ngayon, they're not only touching lives, but they are also leaving a legacy. Ito po yung patotoo na kahit wala kang ganun kadaming kinikita, basta alam mo kung paano tumulong at ibalik sa community yung ginagawa mo, ang Diyos na ang bahalang magbalik sa'yo. Ang ganda po nun. And let's talk about impact. Ano po ang pinaka-proud kayo sa inyong journey bilang leader, mentor, at public servant? Ang pinaka nakaka-proud po sa experience ko is yung marinig ko yung sabi ng mga taong, Sir, nung dahil sa'yo, nagpatuloy ako. 2 days, I think 2 days ago, that is on the 14th of May, nagkaroon po kami ng event sa Batangas State University, Go Negosyo. Now, may ilang entrepreneurship students po ako nakausap at isang estudyante namin ang nagsabi sa akin doon, Sir, lilipat na sana ako ng school kasi ang alam ko lang po dito sa amin, ang entrepreneurship, magbebenta lang ng pagkain, gagawa ka lang ng ibebenta mo. Mali pala, mas marami kang pwedeng magawa. Dahil po dito, sir, sa event na inorganize po ng grupo ninyo, nag-decide po ako na magpatuloy po dito at baguhin yung sistema na pinapaunawa sa amin. Tapos bukod po doon, may mga career orientations po kasi ako. Ang tawag ko po dyan ay for a cause events na kung saan yung mga ibinabayad po sa akin, ibinabalik ko po sa beneficiaries para po nang sa ganun, makatulong naman po tayo sa community. Yun po yung aking CSR, for a cause event. Ang isa naman po, pag nagtuturo po ako ng entrepreneurial mindsetting, ang tawag ko naman po doon, Project Hope, help our people elevate. Ngayon, yung isa pang hindi ko makakalimutan ay nung nag-career orientation po kami dito sa Batangas State University. After ko pong mag-talk, syempre minotivate natin kung ano magandang i-take nila na course or program pagkatapos po nila na mag-senior high. Alam nyo po, after talking with those people, may dalawang babaeng lumapit sa akin. Ang sabi po ng dalawang babae na yon, Sir, alam nyo po, after your talk, na-motivate po kaming ipagpatuloy ang buhay namin kahit hindi pa po kami ganun sigurado. Kasi nag-usap po kaming dalawa nitong kaibigan ko, bukas po magpapakamatay po kami. Biruin mo yun, dahil lang sa salita, nagawa mong baguhin yung mindset and attitude ng mga tao towards how they perceive life. Kasi ang buhay, ang definition po kasi sa akin ng buhay ay it can be described using one word, which is presence. Live the moment and be present. Ayun po. So, upon hearing that, napaiyak po talaga ako dahil yung dalawang babae na yon, kitang-kita ko, ramdam na ramdam ko na may mabigat silang dinadala. So, ang sabi ko lang, keep on going. Si Lord, pakakabahin ka pero hindi ka pababayaan. Sinusubok tayo malimit pero tandaan nyo, kasunod ng matinding pagsubok ay mas matinding pagpapala. Ayun po sir, yun po yung mga pagkakataon na masasabi kong talagang hindi ko makakalimutan sa journey ko pong ito. Opo, napakaganda nun, ano? At trigger warning sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon na nakakaranas ng iba't ibang mental health issue. Gaya nga ng sinabi ni Dr. Jason ay keep going, no? Kailangan nating magpatuloy at kung kayo ay nakakaranas ng mabigat na talaga na mental health issue, lumapit tayo sa mga professional po natin, ano? And para naman po sa mga kabataan, Dr. Jason, ano po ang mensahe ninyo sa mga gustong maging leaders at change makers? Kasi alam ko galing din po kayo, no, sa pagiging SK chairman before. So kung gusto mong baguhin ang kalagayan mo ngayon at ang kalagayan ng mga tao mo ngayon, ito lang, model the way. Model the way. Change yourself first. Hindi pwedeng magaling kang leader sa labas pero sa tahanan, iba ka namang tao o sabihin natin na iba yung ginagawa mo o pinapakita mo. Sabi nga natin, you cannot give what you do not have. So umpisahan mo sa tahanan, which is your basic unit of the society. Sa tahanan, iparamdam mo sa lahat o kahit kaninong tao na nandun, na sa tahanan, dito makikita ang pagtahan.
Ayun, at pag nagawa mo yun, for sure, everything will flow smoothly. Makikita nila nagbabago ang tahanan mo dahil sa iyo mababago mo ngayon ang buong komunidad. At higit sa lahat, wala kang kailangang patunayan. Because ito yung malimit kong tanong sa mga leaders ngayon. Do you think you're special? Ang mga sagot malimit, yes, because we have the position. Yes, because we are given the title to be leaders. But the reality is hindi ka special. You are just an ordinary person given an extraordinary chance to be the focal person between God and your people. So gawin mo ng ayos ang tama para nang sa ganun maka-inspire ka. After doing those extraordinary things, you will then just become special. Doon ka palang magiging special. Dahil once you've touched the lives of others, masasabi natin na we were able to become a change maker in our communities. Ayun po, Dr. Opo. And ito no, marahil huling tanong natin ito tungkol sa ating mga public servants, sa mga existing na public servant at professional natin. Ano po kaya yung dapat na linangin pa at dapat pang i-improve na quality nila para magpatuloy sa kanilang serbisyo publiko? Okay? So para maging mabuting public servant tayo, always start everything with the heart. Yan. Tandaan nyo po, we have this 3H concept ayon kay David Orr, which is yung head, heart, and hands. Pero, okay, kahit may knowledgeable head ka na, may helping hand, may loving heart ka at may helping hand, kung hindi ka consistent sa habits mo, okay, hindi mo magagawa yan araw-araw sa mga tao. So consistency is the key. And kapag nakuha mo na yung 4H na yon, head, heart, hands, and habit, ang panglima na, ito yung pinakamalalim, holistic human being. So sa mga public servants natin, kung may puso, may utak, may kamay, at may habits, mas magiging malalim pa tayo, mas magiging mabuti pa tayo kapag nagawa natin yung 4H na yon. Okay? Dahil sa tunay, kapag ang iyong interes ay makatulong sa kamihan, bas pagpapalain ka ni Lord. Pero pag ang interes mo ay kumikbak ng kumikbak at payamanin lamang, pagbutihin lamang ang iyong sarili at ang iyong kamag-anak, doon na mapuputol ang blessing. Dahil sa tunay, kinakailangan maging selfless tayo instead of being selfish. Opo, napakaganda nun. Ano? At yun talagang pinakailangan natin ngayon, lalo sa mga nangyayari sa paligid natin. And Dr. Jason, imbitahan naman natin ang ating mga nanonood at nakikinig sa Batangas State University sa mga gustong mag-benchmark din. Kasi alam ko ang Batangas State University ay isa no sa mga state university na pinupuntahan para mag-benchmark ng iba't ibang mga international and local universities natin. Yan po. So, kung gusto niyo pong makita ang Batangas State University, the National Engineering University, and yung mga pagbabago dito po sa school namin, para nang sa ganun, it's either ma-replicate po nyo, maikumpara nyo, or magaya po nyo, welcome po kayong pumunta dito. Isa po sa mga kaibigan po natin na nagpunta dito nung nakaraan ay mga taga Southern Luzon State University. So hindi lang po nila tingnan ang practices ng mga best practices ng mga departments and students natin dito sa school. Ang binisita rin po nilang isa ay yung best practices ng ating motor pool department para naman po sa kanilang mga driver. At ayun, kami naman po ay very accommodating and welcome na welcome po ang lahat na pumunta dito dahil syempre para rin po ito sa ating lahat. Ang gusto po naming ipakita dito na kami po ay welcome sa collaboration and we would like to promote synergy. Okay, hindi lang po sa mga kasama namin dito sa Batangas, pati po sa buong Pilipinas and kung maaari nga sa buong mundo pa. And congratulations pala no Dr. Jason sa inyong pagiging national qualifier sa 2025 Metrobank Search for Outstanding Filipinos and Exemplary Volunteerism. Salamat po sa paglilingkod ninyo sa bayan at sa mga volunteer works po ninyo na ginagawa. Yun, maraming salamat po. Ito naman po ay once kasi po na tayo po ay binless, it's also our responsibility to share this blessing with other people para nang sa ganun mas dumami pa po lalo. At sabi nga po, 'di ba, sa purpose driven life,
may dalawang importanteng araw lang sa buhay ng isang tao. Yung birthday mo at yung araw na nahanap mo yung purpose mo. Once you found your purpose, don't hesitate to share your gifts to others or do what you should be doing. Kasi nga po, ang Panginoon, hindi yan ibibigay sa iyo kung wala siyang magandang intensyon. Minsan pakakabahin ka pero hindi ka pababayaan. Yun nga pong sumulat ng Purpose-Driven Life, di ba si Rick Warren, ang kanya nga pong kinikita is sa total na 100%, 7% lang yung kinikip niya. 93% idinodonate na po niya o ipinamimigay na po niya sa ibang tao. Kasi 7% lang sapat na. I hope lahat po tayo maka-experience ng gano'n na yung 7% lang sapat na at yung 93% maaari nating itulong o ipamigay sa mga iba, lalo na po sa nangangailangan. Ayan po. Mula po sa govlearn.ph at Lingkod Bayan Unfiltered, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras, Dr. Jason. At sobrang busy po ni Doc Jason, ano? Nabigyan niya tayo ng pagkakataon para makakwentuhan siya dito sa sa Lingkod Bayan Unfiltered. Opo, maraming salamat, Dr. Jason, sa oras. Salamat po. Kagagaling lang po namin sa team building ngayon eh. Opo, sobrang busy ni Dr. Jason. Salamat po. Sa susunod po, masahabaan natin ang ating kwentuhan. Salamat po. Salamat. Filtered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Dr. Jason B. Reyes ng Batangas State University sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered sa May 22 dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Paalam po, salamat!